Dami Lagyan naman. natin. Ayan. 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 Ang tataba. Pero oy. Yan, magandang buhay mga farmer. Tayo po ay magsasampling na ng isda. Sana makahuli po tayo. Ang daming ibon, no? Fiesta sila. Ay. Huwag ka muna. Huwag mo muna. May hook na yan. May hook na. Ayan, si Nini mamimingwit. Yan, bingwit na po kami. Halika dito. Oy, bulati na. shoes mo. Dito tayo. Tayo ka dito. Hindi kasi siya pwede dun. Baka matuto eh. Oh, tayo ka dito. Tayo. Dahan-dahan ka lang ha. Oh, wait lang. Wait lang. Siya natin doon. Ay, siya nakikita. Oh, yan. Sige. Wait lang natin na. Ayan, hawak mo. Hawak mo lang. Hawak lang. Malaki na. Hawak lang. Makakabatin na yan. Nasaan na kaya sila? Alisin mo na to. Yun na yan. Wait lang. Oh my God. Wait mo muna. Pag may fish na. Yan. Kinagat na yan. Kinagat na. Ano kasi? Busog kasi ang mga tilapia natin. Oh, wait lang. Wala pang huli. Ayun, no? Nasa baba pa yung nasa ano pa yung nasa ano pa yung ano natin. Yan. Yan. Natin na. Wait lang tayo. Sana mahuli natin yun. Titimbangin din kasi para makita natin yung ilang grams na. Kaya lang sabog din kasi ang size. Baka mahuli yung malaki o kaya sobrang liit naman. Ba't may mga black? Ayan. Ha? O may mga naligaw kasi, may mga nahalo. Black. Boom, boom. Ano na? Baka itim ang mahuli natin. Wingwit tilapia. Ayun, no? Daming fish, oh. Wingwit. Hihirapan siya. Ay, sumabit tayo, nak. Patay. Oh, wait lang, ha. Nahirapan. Nay. Kita put mo, Nay. Dito ka, Nay. Oh. Dito. Dito, oh. Hirap ng Mahirap hanapin yung isda. No. Dito, Papa. Doon nga tayo. Doon, Dito, oh. doon Puno nga siya. kasi. Dito, oh. Mahirap nga kasi. Ano, Doon. mahirap eh. Yeah. Kasi Upo ka, upo. ulog. Hindi, dito, ganyan. Oh. Oh, ayaw niya nga din eh. Oh, dito ka, dito ka. Hindi naman, takot ka din pala eh.
Ay, buhay ang bata. Wait nga kasi, wala pang fish. Oh, apa ka dito, apa ka dito. Oh, apa ka dyan. Apa ka dito, apa ka dyan. Masakit. Ayan, negative po tayo sa bingwit mga farmer. Talagang busog ang ating mga tilapia. Hindi pinapansin. So, subukan natin. Yung dala pa naman, meron tayong dala dyan. Ang problema, nakalimutan ko na kung paano ihagis. Kasi yung dala po natin dyan ay pang professional. Hindi po kagaya ng dala na may ring na nabibili lang sa Shopee. Yun mabilis lang ihagis. Itong aking binigay sa akin ng isa nating ka-farmer ay pang professional. Kailangan pa nating i-YouTube. Tinuruan niya ako, nakalimutan ko na. Ayan, maglalagay po tayo ng pain. Ito na, bubo trap na ating ilalagay. At ito sigurado na. Katambak nga doon. Tagal kong hinugot, may tumubong saging sa loob. Nakapasok na yung katawan. Kahirap pa ano yun. Ang hirap pa tanggalin. Ayan o, may pain sa loob. Ayan, hagis na natin to. Kasi eto, may chance tayo. Saan ba natin pwedeng ihagis? Dito marami ding naliligaw dito ah. Dito na lang kaya. Ay, opla, bayat na. Sorry. Papaya mayroong panghipon. Ayan. Ayan, hintay natin ha. Hihintayin natin yan. Mga farmer, hihintay tayo. Ayun, ano ba yan? Semento na. Aro? Ito na, gastos na. Farmer, gastos na. So ayan ha. Di pa po ako nagpapakain hanggang ngayon. Hinihintay kong may pumasok po doon sa ating bobo trap. Bobo trap. Mga bobo ang bubo po yan, bubo. So 1 hour na rin mula nung ating inilaglag. Sana ay meron. At para matimbang natin yung balay mo may ayungin mga farmer, di ba? Kung wala, wala ay, kampas pala eh. Wala okay, so ibig sabihin kailangan natin ilagay doon. Ay, mahirapan na. Talagang hindi tayo makapag hindi mo mabingwit, hindi mo anong problema? Haba masyado yung natin, tali. Ay, hirap pagka kailangan natin iangat ito. Payat na. Ito pa yung upo. Lagay natin doon sa gitna. Grabe, galit na naman po yung araw. Yan o, buti na lang yung bagyo na, may bagyo na naman buti na lang, banda doon sa taas. So malayo. Pupunta ata ng Japan. Malayo po siya. So yun, dahil kung hindi, yari na naman tayo. Sana naman ay pero wala magkakaroon ng bagyo dahil po sa weather. Syempre yung panahon na mainit doon sa Pacific Ocean, marami daw na bubuong bagyo. So ayan, eto tayo naman ay maglalagay ng bobo trap. Ayan. So ayan na, naandun na. At maamoy nila yung feeds. Baka may pumasok. Ayan
Ayun yung mga tilapia dito. Baka may pumasok. Antay-antay na lang tayo. Mamaya na tayo magpakain. At ayun na. Kinukumpul-kumpul na nila. May feeds kasi sa loob. Kaya anuhin na yan. May papasok at papasok po doon. Ayun na yung mga maliliit natin. Ang ganda ng klima. At bad news, kasi hanggang ngayon mga ka-farmer, wala pa tayo nakikitang ulang na sa sunbathing. Pero ako naman, siguro naman may nabuhay doon, di ba? At wala naman tayong predator. So hopefully makapag-ano tayo, makapagpa-rami. May mga itlog na yung iba eh. Ako naman confident na makakapag-breed dito dahil nasubukan na natin eh. May nakita na ako na yun ngang parang ano lang eh, napabuhay natin at naparami. Kaya lang yun nga, nung bumaba ang tubig po, kinain ng mga bibi, hito. So ang dami nating predator. Gutom na yung mga tilapia. At malay mo pumasok po doon. Hintayin na lang natin. Talagang pinahirapan tayo. Dala siguro talaga ang kailangan natin magdala. Pero tingnan natin, ayun may mga umiikot-ikot dun sa ating dinagay na trap. Sana may pumasok. Maano natin, matimbang natin. May mag 150, 180 grams lang pwede na, diba? Paano pang may mag 200? Naku po, laki siguro na nun. Size 5 na yan, hindi naman siguro natin kaya pa yan. Pero si Nelnel naman, dahil matagal-tagal niya nang hindi nakikita, nagulat din siya. Yan, lalaki na pala. Nagpakain siya kanina doon sa may ilang naghagis lang naman. Yan hiniikutan po nila yung trap. Sana naamoy nila yan naamoy nila. Sana may pumasok babad lang natin ng konti. Naamoy nila, ikot-ikot. Dami kasing pagkain, dami nilang pagkain. Sana makaano yung iniisip ko nga paddle wheel. Mahal kasi yung paddle wheel Aeration ba? Yung ginagamit po sa mga swahe, sa mga banamay, yung parang may ikot na paddle wheel nga, yung electric din yun may gastos din kasi mga farmer, diba? Sabi ko nga, kung makakapagpa solar next year, at least pwede ka nang sumugal sa mga ganon. Kasi ang bala kong ipalagay mga 30 kilowatt para at least kung sakali sinara mo, mabigyan mo din ng aircon, di ba? Kasi talagang ngayon, matindi ang init. Na po ngayon ang air condition, needs na ng tao. At baka ma-heat stroke ka, lalo na pagka yung katindihan ng init talagang sabi ko nga, pagka nagka solar at least, di ba, pag summer marami kang mapoproduce na kuryente. So pag gabi babalik naman sa'yo. Sana may pumasok kaya antay lang tayo. Ito pang timbangan ko, parang alanganin to dapat pala digital. Ito ito yung binili ko sana yan natanggal daw yung takip. Paano yung isang takip? Nahulog yung isang takip. Wala na, patay tayo. Alpacers na naman. Grabe init. Tsagaan talaga. Sili ata doon. Kaya sa kabila meron. Ay, inanuhan ng
pinasukan ng, hindi naman, grabe, yan na naman yung ano, dami mga farmer ha, lupit oh, tingnan nyo oh. Parang cloud, it's like a cloud. Ano ba ito? Ay, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Hinahit kasi i-result ito dito. Ganyan dito sa amin. May huli kaya? Meron. Parang meron. Uy, mukhang makakachamba tayo ah. Oo, meron. Ang dami. Ang dami. Digital kaya ang gamitin ko. Teka, kuhanin ko yung digital para makita natin kung ilan talaga. Tara na, Choy Choy. Maraming ng fish doon, buhay. Tara. Yan. Dala na ako ng pagkain para diretso na. Nandun na yung timbangan. Ito yung natanggal. Sinasabi ni Papa Yam. Oh, patay tayo dyan. Nasaan na yun? Nakalubog na. Hindi nahigpit siguro. Tanggal. Trap yan eh. Yung binili ko. Tapos dito na po ako sa may lilim. At napakainit. Grabe. Napakainit mga kapar. Sobrang init. Yan. First time ni Nenay makakita siguro ng fish na So parang maliliit pa yung pumasok. Nandito kasi malalaki. Pero tingnan natin. Dito na lang tayo. Dito na lang kayo. Yung timbangan digital na kasi para maano natin, grams kasi yan eh. Yan, kuhanin ko lang dito. Yan, bebe. Oh, Dito ko na dito. idadaan. Tara din. May timbangan. Kukunin lang yung fish. Diyan na lang, wait mo ako. Iano nga natin. Lalakad ka doon. Dami naman. May palaka ata. Madapa. Maliliit ang pumasok. Kung maliliit po ang pumasok, nasa na yung sakit. Sample lang tayo. So ito po yung close up ng mga tilapia natin. Ayan. Ang tataba. Pero walang malaki. Wala pong malaking pumasok. Ayan. Ay, timbangin natin. Hindi naman yan bilisan mo. Ang bilisan mo. Naku, sabi ko na eh. 0. Pili tayo ng eto. Wow. Oh, ayan. Uy. 80 grams mga ka-farmer. Mukhang alanganin tayo Ito. Maliit kasi. Maliit, try natin mag doon. 80 din. Bah, galing Pasok na pasok So yan. 80. Kapakabalan natin. Bye-bye. Gusto mo fish, Nay? Bye-bye. Bye-bye. Matibay po ang red tilapia. Huwag po kayo mag-alala. So, kita nyo na Amoy din tilapia talaga. Throwback yung amoy yan.
Yan. Tropa. Lana! Lana fish. Subukan naman natin doon kasi mas malalaki talaga. Maliit! Maliit yung pumasok. Lana fish. Ay, Ay, galit. Size 10, halos 11. Yun yung mga maliliit. Try ko dito maghulog ulit. Oo, doon yung mas naman. malaki doon. Oh, mas malaki dito sa kabila. Ay, labanos pala yan, Oh, bebe. labanos siya. Hindi malaki ng bagal lumaki, no? Uy. Labanos, bagal. Doon. Yo. Kain tayo. Ay. Uy, kanguso. So ayan oh. Yung 80 grams na yun mga ka-farmer, yun po yun na yung average na siguro ng yung mga maliliit. Dahil yung grabe naman to. Ano papakainin ng nakakainis naman tong ayan oh. Para po sa mga finger ano yan fry. Mga bago nating ayungin tsaka maliit na tilapia. Pero yung mga malalaki na naan doon, palagay ko may papalo na ng mga doble po ng laki nun. Medyo maliit lang kita na pumasok Subukan natin yan. Hanap tayo ng malaki. Same size Same size po yung pumasok. Sorry. Kaya ganyan kasi marami pong nahuhulog. Inuuna nila yung mga nahuhulog. Inuuna nila. So try natin humanap ng mas malaki. 80 grams. Liit Pero kung may pumasok sanang malaki, subukan natin. Bubu trap. 80. So yan, at least nakita na natin yung sizes ng mostly yung mga naiwan po yun na hindi nakakain dito. Lalo ka nang mangingitim na naman yan, dito tayo hunting ng mas malalaki. Lock natin kasi para hindi makalabas. Ayan. Op. Yan. So, babalikan na naman natin mamaya yan. Talagang itong anak ko talaga magaling kumuha mag-isa. Ang kaunti naman ang kinuha mo. Ha? Ang kaunti. Lagay natin. Okay. Oh. Ayan na. Hindi ka na, dede na. Ayan. Balikan natin yung mga kumakain doon. So, nag-iwan muna ako. Di na muna ako nagpakain. Tingnan natin kung may mahuli tayong mas malaki. Kasi ako'y naniniwala may mas malalaki po ako nakikita. Maliliit yung pumasok Oo, ayun. Tingnan natin yung mga malalaki. May ganito na ako nakikita Yung mga nakakain po ng tuloy-tuloy. Ayun Kasi nung naghagis tayo dito, nung nagsimula po ako maghagis dito, ang daming dun lang lumitaw na ang dami pa palang hindi nakakakain. Wah, asan na yung pagkain? Ang dami nun Ayun, andoon. Wala na
Pinataba na naman natin yung mga botete. Ay, grabe na naman. Dami na naman. Oh, ay, sarap. Ay, nakahuli ng isda, oh. Ay. Tax collector. Tax collector. Mga maliliit ang nahuli niyan. O kaya yung feeds. Bati na lang tirahin eh, ayan. 'Di ba? Dami oh. Para na namang ulap. Ayun oh, ang lalaki ng iba. Hindi kayo pumasok kanina. Ayun oh, kita nyo? Mga malalaki. Ang isa po sa question mark, paano natin huhulihin yung ayungin? Ayun oh, lalaki na yung mga naandun. Paano natin huhulihin yung ayungin? Pwede rin pong bubo trap. Sabi ni Papa Yam, kailangan nun yung screen ay yung dimedya maliit. Kailangan pong gumawa ng ibang bubo trap na dimedya yung screen, tapos medyo malalaki siguro yung box, mga ilang piraso, kasi syempre kaklasihin mo pa yan. Tapos meron akong pinag-iipunang bangka din. Naghahanap-hanap pa ako, baka makapagpasadya tayo ng medyo malapad, kasi yung mga nabibili worth nasa mga 20,000 siguro, fiberglass na. Kaya lang medyo mas makikitid. Maganda sana yung medyo malapad ng kaunti, para medyo dalawang tao ang sasakay, di ba? Pwede. So ayun, para kung let's say may bubo trap tayo, iiwan natin dito, may palutang lang, di ba? Tapos after ilang oras saka mo hahanguin, para kung let's say malalaki na yung ayungin, dun tayo makaka-harvest. Mapipili mo pa, di ba? Ganon din sa tilapia siguro, ganon din ang gagawin natin. Kasi kung aasa ka sa bingwit, mamumuti ang ano mo. Unless meron po kami, kagaya nung dati, si Papa, meron siyang malaking box na doon niya linalagay yung mga nahuhuli niya. Nung naglilibang siya na namimingwit dito, pag nakakahuli, throwback yung amoy yung lansa, throwback. So ayun, nilalagay niya doon, tapos kukuha na lang kami. Tapos hindi namin alam, yung bantay pala namin, daming kainuman sa kabila. Kaya si Papa, ang dami yung bilang ko, sabi niya imposible walang butas, nawawala, sabi niya. Yung matanda, alam mo naman mga farmer, di ba, matatanda, bilang niya sabi niya, naandun, ba't wala na, pati yung malalaki, sabi niya imposible nang makawala yun, wala namang butas. So yun, ngayon ko lang dinalaman after that, nung nagkukwentuhan na, ayun nga, si Nikki ba nagkwento, ayun, sa kabila pala yung mga boy, pinagdadala niya ng ano ng tilapia. Siyempre saan pa kukunin, diba? Doon din. So ayun, nasolve ang problema, yung kaso. Mamaya kapakain ulit tayo. Ang ano ng kain nila, tamo ngayon lang po tayo nagpakain, no? Hindi ganun ka-aggressive, gawa ng mga busog sa natural food, mga farmer. So ayun naman. Pero kung wala yan, wala yung kangkong na yan, wala yung mga duckweed na yan, ano po yan, tawag dito, nag-aabang na ng pagkain, gutom. Yan yung mga ano, mga bago po natin, tawag dito, yan mga kumikintab-kintab, maliliit pa na ayungin, mga first batch, mga ganyan nakahahaba. First batch ang ano lang ang tanong, hanggang gaano sila, kasi yung studies ng ayungin talagang ano, very, ang konti pa po, wala pa daw gaanong studies po about ayungin talaga. Actually meron nga akong napanood, parang na-discover
na-discover niya kung paano po niya paramihin din ang ayungin sa laboratory. Parang, pero sabi ko nga, ang bilis lang pala i-breed eh. Ayan o, tingnan nyo, ang dami maliliit. 'Di ba? So, hindi mo na kailangan. Parang tilapia din lang. Pagsamahin mo lang, tapos after ilang makikita mo, ang dami ng anak. Hindi na kailangan ng di ba? Natural, lang. Hindi kagaya ng African hito. Ano yan? Ayan. Ayun o, ang dami. Maliliit yung iba. May mga medyo malalaki na. So, iba-ibang batch na po yan. Kinakain nila lumot. So, yun yung mga tilapia natin. So, sana makakuha tayo ng mas malaki-laking malay mo may pumasok na ayungin din dito. Pero, lulusot lang. Lulusot lang sa butas. Ang dami. Ayun oh, may malaki. May kintab. Wala talagang pumapasok dito. I can't believe. Matatalino yung mga malalaki. Matatalino ang malalaki. Matatalino yung malalaki. Sige lang. Sige lang. Ayan, balikan natin mamaya. Papasok yan. Pagka nagpunta na doon yung iba pero may mga naiwan din po dito. Talagang kailangan. Kaya yung iba, kunyari mahaba yung fish pond, dito mag-uumpisa bangka. Ang hagis niya pa kabila. Tapos pa ganun, papalapit na. Makakakain lahat. Minsan naman iikutan mo siya. Dati nung ako nakaano na yan, nakakaano na. Kung 3 sako yan, papakain mo pag malalaki na. Isa doon sa dulo, isa dito, isa sa gitna. Uubusin mo yung isang sako pag ganon, tapos yung isang sako pag ganon naman. Tapos yung isa pag ganon. Antay-antay tayo. Yan na, yung mga malalaki na. Pumasok, maliliit eh. Ayaw naman ng bingwit. Ayun o, yung malaki o. Ayan. Naamoy na nila. Ayan o, tingnan nyo yung dami nahuhulog o. Yan po ang ayaw ng mga nagfi-fish pond. Dami nahuhulog oh. Tingnan nyo, dami lumulubog. Yan ang ayaw na nagfi-fish pond. Sinabing floating pellet talaga dapat. Floating talaga. Ang dami oh. Tingnan nyo. Hindi pa naman niya nakakain doon, pero tingnan nyo. Tingnan nyo po yung kain. Napaka matamlay. Ibig sabihin talagang sila ay busog na busog. Maganda, nakakatipid tayo sa pagkain, pero pwede din na makabawas po sa paglaki dahil hindi sila ganun ka-aggressive sa kain. Pero sa time, kahit medyo tumagal, lumalaki pa din naman. 'Di ba? Ganun po yung niyan. Pero sana may mag 150 man lang tingnan natin. Wala nga 6 pa siguro. Hindi natin kaya. Bagay, 2 buwan pa naman. 4 months. Langanin sa 4 months. Sa 5 months, hindi natin alam. Baka mayroon ng pumasok. Sa kalahating kilo. Wala
Tamlay. Mukhang pahirapan sa bingwit makuha ito. Sabi nga ni Bebe kanina, pag malaki na, sabi niya wag mo na masyadong pakainin, kahit once a day na lang daw, para at least pag binibingwit daw ano talagang busog po. Dahil pa kasing duckweed marami pa pong duckweed doon lang. Dumami na naman yung duckweed natin, okay lang. Tapos sa ilalim ng sa mga kangkong na yan mga ka-farmer, dami pang duckweed yan. So, plus yung mga lumot dyan, daming makakain. Tapos, tayo po ay papakawala ng tubig kasi ganyan talaga, no? Para po yung tubig natin, kailangan din po namin iayusin na din yan para makapagpapasok na rin ako. Kaya lang wala pong tubig ang delta ngayon. Or, mas maganda kung may papasok po na ine-expect tayong malakas na ulan at mga ilang araw na ulan, maganda makapagpakawala tayo kasi lalo na nagpapakain po kami, madumi ang tubig niyan sa ilalim, so kailangan po makalabas yun kahit pa paano. Parang parang arwana, di ba, nagwa-water change tayo, nagtatapon tayo ng tubig. Ganon din po sa tilapia, para may pumapasok na fresh, kahit mga 30% maitapon natin, and then mapalitan po ng tubig. Or ang maganda, yun nga, pagka may ulan po na papasok, ma-anticipate natin yan. Tapos maganda, masara na nga din yung naan doon diba, may butas po doon, maisara sana natin. So ayun ba? Birthday girl. Hindi ko alam kung magpapakain po tayo ngayon o ano pa ba, magpapakain pa tayo. Nando sa gitna, gutom yan. Yung nandito, yung mga malalaki, yan, inuubos pa po nila yung mga pagkain. Yan nakain naman nila. Huwag po kayo mag-alala, may ulang tayo. Yung mga lumubog na hindi nila nakain, pwedeng kinain din po ng ayungin or ulang. Sana yung ulang din yun pa, isa sa mga surprise package natin yan, plus yung ayungin. Ang lalaki talaga dito Di man lang pumasok yung kahit isa man lang na ganyan, para sana natin bang natin. Ay no, halos 4 fingers na Sabi nga ni Junjun, may 4 fingers na kuya. O nga, maliliit ka ako pumasok. Ito may pagkain pa. Ay nako. Ayan na po yung mga maliliit natin. Malalaki na din. Nasa mga 1.5 inch na din siguro yan. Ayan po, kumakain na po sila. Kaya na nilang isubo yung pre-starter. Kaya yung pre-starter hindi ko po binibitawan dahil yan man po yung pagkain nila. Mga maliliit na yan, ang butil. Ayun na sila. Sana mahanap din po ng mga ibang nakawala na bagong release. Medyo maliit po dyan kasi mas lumamang sila, mas lumaki na po sila. Mas lalo nila yung dyan, mga maliliit, para mahulog yung mga maliliit. Ayun kinakain nila. Ayun doon, marami. So ayan, excited tayo mga farm. Next sampling natin baka 4 months na siguro. Sa 4 months na nila, pag nag 4 months na, so 2 months and 1 week ngayon, so matagal-tagal pa po. Ito medyo malalaki na yan pagka tayo po ay nag-sampling. So kailangan na rin sana natin mapataasan yung tubig kasi baka magsiksikan sila. May ayungin pa tayo. Ito malalaki na din Aerator ang kailangan natin, or magbawas na tayo ng tilapia malalaki na yan sigurado. Kaya lang yung size po na hinahabol ko for sweet and sour, gusto ko sana mga 800 grams up. 800 grams
So hindi ko alam kung kailan natin marireach yun. Baka abutin tayo ng mga 6 to 7 months siguro, mga ganon, or even 8. Hindi naman siguro abutin tayo ng 8 months ano. Feb siguro baka meron na. Tuloy-tuloy ang kain. Tingnan natin. So ayan, hanggang dito na lang po. At ayan, finally nakapagtimbang tayo. Dalawang 8. Sakto pa naman na 80 grams. Maliliit talaga. Same size yung nahuli ko na ayun nga, yung mga late ano yun, late finders. Late nilang nahanap yung pagkain. Ayan o. So ayan, at least tayo po ay nakapag-sampling na ng ating avocado. Mga farmer ay excited sa ating mga bagong tanim. So ayun, hindi ko alam kung kailan natin malilinis yung mga sinasabi ko, especially yung acacia, mahogany and sampalok. Kailan natin mapuputol yan. Wala talagang pumapasok. Ang lalaki na. Flower horn, dalawa. Ayun, hindi nagkakahiwalay. 1, 2, ayun. Kitang kita nyo. Pero mas malaki na po yung tilapia sa kanila ngayon. Pero kita mo kasi yung tingkad niya may pagkadilaw eh. Kasi yung red tilapia is either pink or orange. Tapos may mapa-mapa. Pero yung flower horn kasi is yellow. Hindi na ako magpapakain ng ibon ngayong araw. Kanina ang umaga nagpakain na ako. Gutom sila. So yung mga bago, pumasok din agad. So yun ang kailangan nilang matutunan. Makapasok po agad yung mga tinitrain natin. Yun yung ilalaban natin eh. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.